Palagi kong sinasabi sa sarili ko na okay lang ako kahit nawala siya. Na kaya kong ipagpatuloy ang buhay ko mula nang umalis siya sa buhay ko. Iniisip ko na kaya kong maging masaya kahit wala na siya sa tabi ko at ibabalik ko na lang iyong dating ako na nawala dahil sa pagdating niya. Pero nang makita ko siya ngayon at marinig lang ang boses niya, iyong maskara ko ng pagkukunwari biglang nabasag at naglaho. Itong puso ko na naman ay bumalik sa pagiging timang. Hindi ko talaga alam ang dapat na maramdaman ko ngayon sa muli niyang pagsulpot. Kung magiging masaya ba ako dahil andito na naman siya o malulungkot dahil wala akong kasiguraduhan sa pananatili niya. Gusto ko makaramdam ng galit kay Travis sa ginagawa niya sa akin. Sa pag-alis at pagbalik na ginagawa niya na walang kasawaan. Pero kahit anong gawin ko hindi ko mahanap sa puso ko ang galit. Mas lamang ang kasiyahan. Mas gumagana ang kasyungaan. Siguro may galit ako sa kanya dahil minahal ko siya at alam kong patuloy na minamahal pero sinira at ibinasura niya lang ang mga iyon. Pero sa palagay ko mahal na mahal ko siya to the point na kaya ko na naman maging tanga sa mga oras na to para sa kanya. The more magpakatanga the happier na yata ang moto ko nang dahil sa punyemas na ulagang damuho na manyakol na to. Hindi ko na alam kung ilang minuto na ako andito sa loob ng kwarto ko na dapat kukuha lang ng towel para kay Travis pero napatambay na ako. Ginugulo kasi ako nang isipin ko nang dahil sa muling pagsulpot ni Travis. Ang daming katanungan na naman na nabuo na sa utak ko na natatakot akong malaman ang kasagutan dahil alam kong masasaktan lang ako. Bakit kasi kung kailan pa unti-unti ko nang tinatanggap na hindi maaaring kami ni Travis saka naman siya babalik na parang walang nangyari. Tapos heto naman ako si tanga, nagpapauto na naman. Buwisit naman na buhay to, paglalaro ng Clash of Clans ang hobby ko at hindi pagiging tanga. Humugot ako ng isang malalim na buntong hininga saka dinampot ang tawel at lumabas na ng kwarto. Pagdating ko sa maliit kong sala nakita ko si Travis na nakaupo sa may kahoy kong upuan habang tulala sa kisam. Nakanganga pa nga. Mukha siyang abnormal. Nakatoples na siya at ginawa ng pamunas sa katawan niya iyong shirt niya. Lumapit ako sa kanya saka nagsalita, ilang butiki na ang nabilang mo. Walang imik ang timawa. Tulala pa rin sa kawalan na parang may malalim na iniisip. Muli akong nagsalita, hindi nakakagwapo ang pagtulala. Still no imik ang ulaga. Patingin nga ng little Travis mo. Namiss ko na iyan eh. Bigla siyang napatingin sa akin, ngayon na ba? Sandali lang, sagot niya sa kaakmang tatanggalin ang pagkakasinturo ng pantalon niya para ilabas iyong natutulog na kung ano sa loob nun. Buwisit ka. Sermon ko sa kahinampas sa mukha niya iyong tawel kapag tungkol sa kahalayan nagigising ang diwa mo. Tinanggal niya iyong tawel sa mukha niya saka napangiti, na-miss ko iyang mga sigaw mo sa akin, sabi niya sa kahinila ako. Napaupo tuloy ako sa lap niya, miss na miss talaga kita, pandan ko, naramdaman ko iyong sinseridad sa boses ni Travis nang sabihin niya yun. Ibinaon niya pa iyong ulo niya sa likuran ko. Gusto ko maniwala sa sinabi niya. Gusto ko siyang paniwalaan. Pero ang hirap, sobrang hirap. Ilang beses na niyang nasira ang tiwala ko. Ilang beses na niyang binutas ang trust ko for him. Kaya kahit anong sinasabi niya ngayon palagi nang nakasunod si Daub. Tigilan mo nga ako, nagpupumiglas ako, ano ba, manyakol. Bitawan mo ako, todo piglas ako para makatayo pero hindi ko magawa. Mas lalong hinigpitan ni Travis ang pagkakayakap niya sa akin, kaya hindi ako makalaban sa puwersa niya. Clash of Clan na lang, tignan natin kung may silbi ang lakas mo. Mapapa-ediwaw ka sa mga clan members ko. Sus naman to arte pa. Kakasabi mo lang kanina na miss mo rin ako, Sadie. Kanina iyon hindi ngayon. Parehas naman ng araw, lugar at panahon. Araw ka dyan. Gabi ngayon, no, pambabara ko sa kanya, ano ba, Travis? Yakap ka ng yakap. Maging faithful ka naman kay Chloe. Naramdaman kong biglang lumuwag ang pagkakayakap sa akin ni Travis nang mabanggit ko ang pangalan ni Chloe. Sabi nga, si Chloe pa rin talaga hanggang ngayon. Isang banggit lang ng pangalan niya agad nang mapapatigil tong damuho na to sa ginagawa niyang kabalbalan sa buhay niya. Napangiti ako ng mapakla sa habang nakatalikod pa rin kay Travis at nakaupo pa rin sa lap niya. Nang maramdaman kong tuluyan ng bumitaw si Travis sa pagkakayakap sa akin agad na akong tumayo saka dumiretso sa kusina. Nang mawala na ako sa gawin ni Travis napasandal ako sa magdingding. Napakagat ako sa labi ko.
Pinipigilan na naman ang mga luhang nais kumawala sa mga mata ko. Bakit ganon? Mahina kong pagsasalita sa sarili ko, sinabon ko naman. Ba't ayaw kuminis, madamdamin kong pagsasalita habang nakasandal sa dingding sa kanagwaling. Nagpadaos-dos ako pababa hanggang sa makaupo na ako sa sahig. Ano bang kasyungaan tong ginagawa ko? Kapag nasa paligid ko talaga yung buwisit na iyan kung ano-anong mga katangahan ang nagagawa ko sa sarili ko. Hindi ko na naman maintindihan ang sarili ko. Kanina ang saya-saya ko dahil nagkaayos na kami ni Mommy Lolita. Ngayon, nalulungkot na ako kahit andito si Travis. Kahit nasa iisang bubong lang kami ngayon. Alam mong nagbago na talaga ang mga bagay-bagay kung pati ang presensya niya lang ang nagagawa kang palungkutin. It makes me sad, really. Anong ini-emote-emote mo dyan? Bakit ka nakaupo dyan sa sahig? Napatingala ako nang makita ko si Travis na nakatayo na sa harap ko. Yung towel nakapatong sa balikat niya habang hawak naman ng kanang kamay niya yung shirt niya. Tumambad na naman sa akin yung macho niyang pangangatawan. Pero pansin ko pa rin talaga ang pagpayat ni Travis. Wala na ba siyang makain? Akala ko ba mayaman sila? Wala kang pakialam. Kung inggit ka gumaya ka, pagtataray ko sa kanya. Napairap pa ako. Ayokong gumaya. Sabay na lang tayo maligo, napangisi ang walang niya. Puro kakawalangyaan. Ganyan din ba mga sinasabi mo kay Chlo? Nawala yung ngisi ni Travis. Parang may sensitive akong salitang nasabi sa kanya. Malungkot siyang ngumiti. Hindi, mahina niyang sagot habang titig na titig sa akin. Napansin ko nga rin yun, ay hindi ako ganito kay Chlo. Hindi mo kasi siya kayang bastusin dahil mahal mo siya. Umiling siya, mali ka. Hindi ko lang kayang ipakita sa kanya itong side ko na sa iyo ko lang ipinapakita. Sabi niya, kapag kasama ko siya para akong ibon na nakakulong sa isang hawla. Yung tipong may limitasyon ang bawat galaw mo. Walang kang kalayaan na gawin ang gusto mo. Pero kapag ikaw naman ang kasama ko, umupo si Travis sa harapan ko, pero hindi sumayad ang puweta niya sa sahig. Tumitig siya sa akin para akong ibon na may malaking pakpak dahil nakakalipad ako ng pagkataas-taas. Lahat ng gusto kong sabihin at gawin na gagawa ko. Kapag kasama kita para akong isang ulap na malayang palutang-lutang sa himpapawid. Gulo mo, Akala ko ba para kang ibon? Ngayon naman, isa kang ulap. Ano ba talaga? Salawahan ka rin, pambabara ko. Natawa siya, pangit na nga slow pa. Bulong ng walang niya, I'm just saying na kapag ikaw ang kasama ko, mas masaya ako. Na mas naipapalabas ko ang totoong ako. Ganun naman talaga ang pagmamahal, di ba? Yung side mong ayaw mong ipakita sa iba, sa kanya mo lang na ipapakita. Muli akong napakagat sa labi ko dahil sa sinabi ni Travis. Gusto kong makaramdam ng kasiyahan sa sinabi niya pero bakit kalungkutan na naman ang bumalot sa katawan ko? Siguro kasi kahit gusto kong maniwala sa sinasabi niya hindi ko na magawa. Ilang beses na ba akong nasaktan at nabigo ng dahil sa kanya? Gusto kong itanong kung bakit siya andito. Kung bakit wala siya sa tabi ni Chlo at kung bakit muli siyang sumulpot sa buhay ko kahit na noong huli naming pag-usap sinabi niyang si Chlo ang mahal niya. Gusto lahat ng iyon ay masagot. Pero at the same time natatakot ako. Natatakot akong muli na naman siyang umalis dahil wala namang kasiguraduhan ang pananatili niya. Natatakot ako na muli niyang sabihin na si Chlo pa rin ang mahal niya kahit andito siya ngayon sa harapan ko at nagsasabi ng mga matatamis na salitang ilang beses na akong nilason at sinaktan. Tinatagan ko ang sarili ko kahit na gusto na pumatak ng mga luha ko. Seryoso kong tinignan si Travis. Inihahanda ko na ang sarili ko sa maaaring sagot na makuha ko. Ayos lang masaktan dahil alam ko na naman ang pakiramdam nun. Ang hindi ko lang kaya ay yung magpatuloy ako sa pagiging timang ng dahil sa damuho na to. Seriously, Travis? Ba't andito ka? Paninimula kong tanong. Kasi mahal kita, mabilis niyang sagot. Seryoso siya sa sagot niya dahil walang ngisi o ngiti siyang ipinakita. Mahal mo ako. Nagpapatawa ka ba? Baka nakakalimutan mong konsepsyon pangalan ko at hindi Chlo. Bakit nga? Kasi nga mahal kita, pag-ulit niya. Hindi siya kumukurap. Mahal mo ako, sarkastiko akong napatawad kung ang pagmamahal sa iyo at iyong paulit-ulit mo akong sasaktan at papaasahin. No, thanks. Sa'yo na iyang pagmamahal mo.
Nakakalimutan mo na bang sinabi mo sa akin na si Chloe ang mahal mo noong huli nating pag-uusap? Tapos ngayon sasabihin mo na ako naman ang mahal mo. Taragis naman, Travis. Ihuwag mo naman akong lokohin. Alam mong mahina ako pagdating sa'yo, so please, wag mo na akong saktan. Kasi baka hindi ko na kayanin. Hindi ko na talaga kakayanin. Hinawakan ni Travis ang pisngi ko sa kahinimas ito. Nakatitig pa rin siya sa mga mata ko na parang ipinapakita niya ang mga katotohanan sa mga sinasabi niya. Hindi lang ikaw ang nahihirapan sa sitwasyon na nangyayari sa atin, Concepcion. Kapag nakikita kitang nasasaktan, tripleng sakit ang nararamdaman ko, matipid siyang umiti, mula nang iwanan kita at sabihing hindi kita mahal noon. Hindi mo alam kung gaano kasakit ang naramdaman ko. Mas masakit pa yung naramdaman ng puso ko kaysa noong namatay si mommy ko. Alam mo yung pakiramdam na ang lapit-lapit mo lang sa akin noon pero hindi kita kayang hawakan. Hindi kitang pwedeng patahanin sa pag-iyak. Hindi kita pwedeng yakapin at iparamdam sa'yo na ikaw lang talaga, Concepcion. Ikaw lang talaga ang mahal ko. Tinapik ko ang kamay niya, ako lang ang mahal mo ano si Chloe. Duplicate ko, ganon, matigas kong sagot, alam ba ni Chloe na andito ka? Tumango siya kaya nagulat ako, yes. Marahil alam niya. Alam niya. Nasaan siya ngayon? Sumandal si Travis sa may dingding sa kanya itinuro ang itaas. Napatingin ako sa tinuturo niya at nakita ko ang kisam. Wala naman si Chloe sa kisam Pinagloloko mo ba ako? Napailing siya, hindi kisame ang tinutukoy ko. Nasa heaven na si Chloe, tumingin siya sa akin, saka malungkot nang umiti, wala na si Chloe, Concepcion. Binawian na siya ng buhay kaninang umaga, may nangilid na luha sa gilid ng mata ni Travis, kaya agad siyang napatingala para pigilan ito sa pagtulo. Hindi ko alam ang i-react ko. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Parang noong isang araw nakita ko pa si Chloe bago ako lumabas ng ospital na sobrang hinalang. Tapos ngayon binawian na pala siya ng buhay. Natatandaan ko rin noong una kaming nagkita. Sobrang putla niya. Doon palang masasabi kong grabe na ang sakit niya pero hindi ko inaasahan na mawawala na siya gayong magpapakasal pa sila ni Travis. Pero, di ba, magpapakasal pa kayo? Lahat ng iyon death wishes ni Chloe. Mula sa magkabalikan kaming dalawa, i-engage at magpakasal. Yun lang ang kahuli-huli niyang kahilingan sa akin, pagkukwento ni Travis. Ramdam ko ang kalungkutan sa boses niya. Alam kong nasasaktan siya ngayon dahil sa pagkawala ni Chloe. Ito marahil ang dahilan ng pagkatulala niya kanina. Noong una, ayoko sana siyang balikan. Ayoko siyang balikan dahil lang sa awa ko sa kanya. Kasi to be honest, wala na talaga akong nararamdaman sa kanya. As in, nawala na lahat ng makilala kita. Nakinig lang ako sa mga sinasabi ni Travis. Nagpatuloy siya, she cried in front of me. She begged, asking me to love her again. Buo na desisyon ko na ayoko siyang pagbigyan, naisip ko kasi noon na kapag pinagbigyan ko siya ikaw naman ang masasaktan ko. Tangina. Ayoko mangyari yun. Minsan nakitang nasaktan kaya alam kong masasaktan na naman kita kapag pinagbigyan ko siya. Pero itong tarantado kong tatay nangialam. Hindi ko alam kung bakit basta sinabi niya na kung hindi ko pagbibigyan si Chloe, malalagay sa panganib ang buhay mo. Alam kong tototohanin iyon ni Daddy dahil hindi siya tatawaging the Demon Train ng Mafia World for nothing. Mapaklang napangiti si Travis, ang duwag ko, no. Sa tatay ko lang tumitiklop na ako. Wala, mas gusto ko kasing protektahan ka kahit masaktan ako sa pag-alis ko sa tabi mo. Kaya chose to say hurtful words to you. Naisip ko na mas okay na sa akin na maging safe ka kaysa magkasama nga tayo pero palaging nasa panganib buhay mo. Iba ang buhay ng mafia, Concepcion. Madali lang pumatay sa kanila kung gugustuhin nila. Then, here's the fucking father again. Tinakot ako na kung hindi ko pagbibigyan si Chloe, ipapademolish niya itong compound nyo. Alam kong mahal na mahal mo mga kapitbahay nyo at masasaktan ka kapag nangyari yun. Kaya ayun, muli akong tumiklop. Pinakisamahan ko si Chloe. Lahat ng gusto niya sinusunod ko. Sinasamahan ko siya sa lahat ng hospital check-up niya. Lahat. Pero kahit siya ang kasama ko, ikaw naman ang iniisip ko. Kung kamusta ka ba? Kung kumain ka na? Kung umiiyak ka pa ba? Tangina.
Kahit hindi kita nakikita, yung utak ko punong-puno ng alaala natin. Puro konsepsyon, konsepsyon, konsepsyon ang nasa utak ko. Alam kong napapansin yun ni Chloe pero hindi siya nagsasalita. Puro ngiti lang siya. Then one time habang nasa ospital kami, she asked me kung anong klase kang babae. Malungkot na natawa si Travis. Parang may nakakatawa siyang naalala. Sabi ko, si Concepcion. Maingat na babae yun. Lahat ng ginagawa ko at sinasabi may sermon siyang sagot. Madaling mag-init ang ulo niya lalo na sa umaga at kapag nag-aaral siya. Kailangan tahimik ka lang kapag busy siya. Marunong siyang magluto. Pero fried egg lang ang specialty niya. Kapag galit yun napapa-English. Ihanda mo dapat ang tenga mo sa putak niya. Tawa ng tawa si Chloe habang kinukwento kita sa kanya. Sumulyap sa akin si Travis at napansin kong tumulo ang luha niya, tapos tinanong ako ni Chloe kung gusto ko raw bang balikan ka. Napatahimik ako nun. Pero sabi niya okay lang daw. Basta samahan ko muna siya bago siya mawala ng buhay. Akala ko nagbibiro lang siya pero kanina wala na. Nawala na talaga siya. Tanda ko pa yung sinabi niya kanina. Sabi niya, Angelo, pakisabi kay Concepcion, sorry. And alagaan ka niya kundi mumultuhin ko siya. Pumanaw siya na may ngiti sa labi niya. Napatakip ng bibig si Travis dahil nagsisimula na siyang umiyak. Para siyang bata na umiiyak sa mga oras na to, naramdaman ko na rin ang luha na bumagsak sa mga mata ko. Mga luhang nakikiramay sa mga pinagdaanan ni Travis noong mga oras na nagkahiwalay kaming dalawa. Kahit napapahikbi na si Travis, nagpatuloy pa rin siya sa pagsasalita. Pinunas niya yung mga luha niya sa towel. Ang bigat sa pakiramdam, Concepcion. Pumanaw man lang si Chloe na hindi ko nasasabi sa kanya na kahit ikaw na ang mahal ko ngayon, naging masaya naman ako noong magkasama kaming dalawa. Hindi ko man lang nasabi sa kanya na makakapagpahinga na siya ng tuluyan. Na hindi na siya mahihirapan, napayo ko si Travis, sorry, Chloe. Sorry. Sorry kung hindi ko naibigay iyong mga kahilingan mo bago ka mawala. Sorry kung hindi na kita ganun kamahal mula nang bumalik ka. Sorry sa mga paghihirap mo. Sorry. Patuloy lang sa paghingi ng sorry si Travis kay Chloe na as if naririnig siya nito. Nasasaktan ako sa nakikita kong kalagayan ni Travis. Parang for the moment lumabas na naman ang mahina niyang side. Yung side niyang ayaw niyang ipakita sa ibang tao. Yung side niyang sa akin niya lang pinapakita. Yung side niyang mas malupit pa sa side ng triangle. Hindi ko alam ang sasabihin ko kay Travis o kung paano siya i-comfort. Kahit hindi niya sabihin, alam kong importante pa rin si Chloe sa kanya, kaya siya umiiyak ng ganito. Pero alam ko ang nararamdaman niya. Alam ko dahil ganyan ang naramdaman ko noong nawala si Papa sa akin noon. Hinawakan ko ang kamay ni Travis para iparamdam sa kanya na andito lang ako. Huwag ka na umiyak, mahina kong pagsasalita. Nakakaiyak kasi, sagot niya saka nagpunas ng luha, nabura ni Trevor yung Clash of Clans sa cellphone ko. Parang lumiwanag ang mga mata ko nang mabanggit ni Travis yung Clash of Clans. Naglalaro rin siya noon. Meaning meant to be kaming dalawa. Pero agad din akong nalungkot dahil sa masakit niyang ibinalita, Ang sad. Anong level ka na ba? Level 6 na, malungkot niyang sagot. Sinuntok ko braso niya, buwisit ka. Akala ko naman mataas na level mo, kaya ka naiiyak, napatawa siya. Makapag-inarte, akala mo naman super duper high level ka na. Wala ka pang ang dragon, pagmamayabang ko. Tis! Ayaw kitang makita, damuho ka. Kung ayaw mo ako makita, edi pumikit ka. Arte, akala mo naman pretty. Ginawa ko nga yung sinabi niya. Pumikit ako. Nakikita mo pa ba ako? Tanong niya. Umiling ako habang nakapikit, hindi na. Ang galing, elibs kong sagot. Habang nakapikit ako, naramdaman kong parang may hangin na tumatama sa mukha ko. Dahan-dahan kong minulat ang mga mata ko at sa pagmulat ko tumambad sa akin ang mukha ni Travis. Sobrang lapit ng mukha niya sa mukha ko. Kaunti na lang maglalapat na ang mga labi namin sa isa't isa. Pandan ko, mahina niyang pagsasalita. Ang bango ng hininga ni Manyakol. Amoy Ariel yung tag-negatibo 7.50 pesos. Char. Napalunok siya. Buko ko, pagsagot ko naman sa kanya. Ano kayang amoy ng hininga ko?
Bigla tuloy akong nabothered. Let's make you baby. Tara na sa kwarto para maabot natin ang rurok ng tagumpay, seryoso niyang tugon. Bigla akong nablangko sa sinabi niya. Tara raw sa kwarto at aabutin namin ang rurok ng tagumpay. Paano iyon? Namayat din ang mukha ni Travis. Yan ang paulit-ulit na mga salitang umiikot sa isipan ko ngayon habang tinititigan ko ang mukha ni Manyakol na mahimbing na natutulog. Akala ko katawan niya lang ang namayat pero pati rin pala ang mukha niya. Pansin na pansin din sa malapitan yung eyebags na halatang ilang araw nang walang matinong tulog. Yung bigote at balbas niya nagsisimula na rin tumubo. Mukhang these past few days napapabayaan niya ang sarili niya dahil sa pagtutok sa kalagayan ni Chloe. Nagsisiksikan kaming dalawa ngayon sa kama ko habang nakahiga. Kanina nagkukwentuhan lang kami ng kung ano-anong mga bagay hanggang sa mamalayan ko na lang na nakatulog na pala si Travis sa balikat ko. Tululaway pa nga ang walang niya. Inayos ko ang kanyang ulo para hindi ito mangawit. Tumagilid naman ako para mapagpatuloy ko ang pagkakatitig ko sa kanya. Gusto kong sampalin ang sarili ko upang magising ako sa katotohanan dahil baka isang hallucination lang to ni Travis. Na hindi talaga si Travis tong katabi. Pero at the same time, ayoko ring sampalin ang sarili ko. Bukod sa masakit na, baka kasi kapag nagising na ako sa katotohanan, bigla namang mawala tong si Travis na produkto lamang pala ng imagination ko. Minsan talaga mas masarap mabuhay sa imahinasyon ng tao. Masyado kasing masakit ang realidad kaya iyong iba mas pinipili na lang na malunod sa imahinasyon at mga pangyayaring hindi totoo. Kanina, nung kumakain kaming dalawa ni Travis panay ang tingin niya sa akin. Hindi rin niya maitago ang ngiti sa labi niya. Halatang masaya siya. Hindi niya lang ma-express ng maayos dahil kakamatay lang ni Chloe. Sabi pa ni Travis sana raw hindi na kami muling magkahiwalay. Dahil panigurado raw na hindi na niya kakayanin yun. Habang nakatitig ako kay Travis bigla kong naramdaman na tumulo na pala ang mga luha ko. Mga luhang nangangahulugan ng isang tunay na kaligayahan. Hindi ko inaasahan na ngayong araw may mga masasayang bagay na mangyayari sa akin. Akala ko tapos na ang kabanata ng buhay ko kung saan kasama ko si Travis. Pero hindi pa pala. Mukhang muli itong mag-uumpisa. Sana lang this time, matupad yung sinabi ni Travis, sana this time talaga, hindi na kami muling magkahiwalay pa. Bigla ko ring naalala si Mommy Lolita. Paano ko kaya sasabihin sa kanya ang about kay Travis? Alam ko naman na nuknukan ang galit niya sa tatay ni Manyakol. Kahit din naman ako. Sagad-sagaran ang galit ko sa walang yan na iyon dahil siya rin pala ang dahilan ng pag-iwan sa amin ni Mommy, pagkasunog ng bahay namin, pagkamatay ni Papa, at pagsisinungaling ni Manyakol sa akin. Paano kaya mababara ng walang yan na iyon yung mga kabubuhan na ginawa niya sa amin? Sorry, Chloe. Sorry. Napadako ang paningin ko nang magsalita si Travis. Akala ko nagising siya since nagsalita siya pero tulog pa rin pala. Patuloy siyang humihingi ng sorry habang binabanggit niya ang pangalan ni Chloe. Marahil humihingi siya ng tawad dito dahil hindi na ibigay ni Travis yun mga kahilingan niya. Hinaplos ko yung buhok ni Travis kaya bigla siyang kumalma at tumigil sa pagsasalita. Hanggang pagtulog dala-dala niya ang kalungkutan niya sa pagkawala ni Chloe. Alam kong nasaktan at nahihirapan din siya sa pagpanaw ni Chloe dahil ilang taon niya rin itong minahal. Alam ko ang feeling na ganyan dahil naranasan ko iyan nang mawala si Papa ko sa akin noon. Magiging okay din ang lahat, Manyakol. Paniguradong masayang nilisan ni Chloe ang mundo dahil nakasama ka niya, napangiti ako, kahit na maloko kang tao at palaging nagsasabi ng mga kamanyakan, alam naming pareho na mabait at mapagmahal ka. Kaya ka nga namin minahal, di ba? At least, ngayon hindi na nahihirapan si Chloe. Umayos ako ng pagkakahiga at magre-ready na sana sa pagtulog nang bigla na naman magsalita si Travis. Pandan ko. Hinarap ko siya. Tulog pa rin si Travis. Pandan ko, muli niyang pagsasalita. Napangiti ako, bakit, buko ko, pasagot ko na as if maririnig niya. Pandan ko, nagsalita na naman ang pangit mo. Ang buwisit na to hanggang sa pagtulog ng lalait. Kinuha ko yung unan at ihahampas ko na sana sa mukha niya pero napatigil ako dahil sa sunod niyang sinabi. Pero kahit pangit ka, ikaw lang ang babaeng gusto kong makasama habang buhay, sabi niya na naging dahilan ng pagngiti ko. Gumalaw si Travis. Tumagilid siya tapos ginawa akong tandayan.
Yinakap niya ako ng mahigpit. Yung ulo niya binaon niya pa sa balikat ko. Hindi ako makagalaw. Kahit na nangangawit ako sa posisyon namin tiniis ko. Nararamdaman ng tagiliran ko yung matigas na ebis ni Travis dahil wala siyang suot na damit at tanging boxer lang. Hindi ko na matake. Tinalikuran ko siya. Pero wrong move. Umusod din si Travis sa akin. Mas lalo ring humigpit ang pagkakayakap niya. Kung kanina ebis niya ang nararamdaman ng tagiliran ko. Ngayon naman yung matigas niyang ano ang nararamdaman ng puwetan ko. May gulay. Diyos ko. Ba't ang tigas? Cotton pa naman ang suot na boxer ni Travis, kaya ramdam na ramdam ng manipis kong pajama, yung gising na gising niyang Little Travis. Napapikit ako ng mariin sabay dasal ng ilang ama namin at Aba Ginoong Maria. Sinamahan ko na rin ng ilang ulit pag sa sign of the cross. Lord, pagdadasal ko sa isip ko, gusto ko nang matulog. Pero paano ako makakatulog kung may mandirigmang gising at patuloy na tinutusok ang likuran ko? Wala naman ganyanan, Lord. Paulit-ulit akong napadasal at mabuti naman dininig ang panalangin ko. Naramdaman kong unti-unti nang lumambot si Little Travis. Good boy. Bukas lalaruin kita pero ngayon matutulog muna ako, okay? Diyos ko, Coco. Ano ba yung pinagsasabi mo? Hindi ko rin alam. Ang tangi ko lang alam ay contagious pala ang manyakolism nitong si Manyakol. Palakad-lakad lang ako sa isang kagubatan. Hindi ko alam kung paano ako napunta rito. Ang tangi ko na lang natatandaan ay sa pagmulat ko ng mga mata ko itong sobrang daming puno agad ang bumungad sa akin. Napatingala ako. Nasilaw ako sa maaliwalas na langit. Naguguluhan ako. Paano ako makakalabas sa kagubatan na to? Nagpatuloy ako sa paglalakad. Conception. May narinig akong boses ng isang babae na tumawag sa pangalan ko. Napalingalinga ako sa paligid pero wala akong ibang taong nakikita. Ako lang ang nasa paligid. Biglang umihip ang hangin. Ang lamig sa balat. Niyakap ko ang sarili ko. Conception, muling nagsalita yun boses ng babae. Nag-echo na ito sa buong kagubatan. Parang may hawak siyang microphone kaya nag-i-echo ang boses niya. Sino ka? Nasaan ka? Pagsagot ko sa kanya habang naghahanap sa paligid. Conception. Nasaan ka ba? Conception. Shut up. Mukha kang pritong bato, iritado kong sagot sa kanya. Ay, wow. Ganda mo sa part na yan, biglang napahagikik yung babae, Conception, yuhu, Conception. Ano ba? Nasaan ka ba? Kung patuloy mo lang babanggitin ang pangalan ko, pwede ba manahimik ka na lang? Hinahanap ko ang daanan palabas, sigaw ko sa kanya. Ay, snob. Akala mo naman famous, pagsagot naman niya, hindi mo malalaman ang daan palabas dahil ako lang ang may alam ng daan palabas. So, kailangan mo ko hanapin. Hihihihi. Ano ba iyan? Paano kita mahahanap kung hindi ka magpapakita? Paano mo ako makikita kung hindi mo naman ako mahahanap? Diyos ko. Uso gamitin ang brain te. Ang utak ginagamit yan hindi lang yan display. Lah, daming sinabi Sige na please. Ampi. Sige na nga. Magpapakita na ako. Sundan mo yung maliwanag na ilaw sa dulo. Napatingin ako sa harapan ko pero wala namang maliwanag na ilaw akong nakikita. Napakunot ako ng noo. Wala namang maliwanag na ilaw. Huwag kang bobo. Malamang nasa likuran mo, panghahard niya sa akin. Napatingin ako sa likuran ko at may nakita nga akong maliwanag na ilaw. Parang sa dulo nito may maaliwalas na daanan. No. Nasa likuran ko pala, tuwang-tuwa na sagot ko. Di ba? Uso kasi maghanap. Wala nang ang boobs, hindi pa ginagamit ang mga mata. Puro talak. Bilisan mo na. Puntahan mo na ako rito. I'll wait for you. Hihihihi, napahagigik na naman siya. Ang sakit sa tenga ng hagigik niya dahil nga sa echo. Binilisan ko ang paglalakad ko papunta dun sa maliwanag na ilaw sa dulo. Wala pang ilang minuto na tanaw ko na ang sinasabi niyang ilaw. Pagdating ko bigla akong napanganga sa nakikita ko. May mga puno rin sa paligid. Pero kakaiba ang mga puno na to. May mga iba't ibang kulay kasi ng bra ang nakasampay dito.
Lahat ng puno na nakikita ko ay may bra. Nakakaloka. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa isang puno. Bigla kong napansin na yung mga bra na nakasampay ay katulad ng mahiwagang bra na ibinigay sa akin ni Lola noon. Hindi kaya. Hindi kaya. Hindi kaya isa lang ang supplier nila ng bra, ay katulad ng bra ko itong mga nakikita ko. Conception. Muli ko na namang narinig yung boses ng babae. This time mas malakas na ang boses niya dahil halos sumakit ang tenga ko dahil sa etyo. Napatingala ako sa puno pero hindi ko pa rin siya makita. Nasaan ka ba? Tanong ko habang nakatingala. Nasa likuran mo. Humarap ka nga. Wag kang bobo. Puro Clash of Clans kasi ang alam kaya nabubobo na to, gosh, panunupalpal niya sa akin. Mukhang iritado na siya dahil napataas na ang boses niya. Napatingin ako sa likuran ko at nagulat ako sa nakita ko. May isang babaeng may mahabang buhok ang nakatalikod sa akin. Pansin ko yung buhok niya. Parehas kami. Parehas dry. Nakasuot siya ng isang kulay puting ball gown na may mga nakalagay ding mga bra na iba't ibang kulay. Mukha siyang diyosa ng mga bra sa suot niya. Mukha siyang may sayad. Sino ka? Tanong ko sa kanya. Humarap siya sa akin. Napansin kong may hawak siyang microphone. Kaya pala nag-i-echo ang boses niya dahil dun. Akala ko pa naman may magic siyang ginamit. May sayad nga talaga siya. Bigla siyang umiti, tinatanong mo ba kung sino ako? Kakatanong ko lang, di ba? Sare, okay, Sare, sabi niya, ay, nakalimutan ko gamitin ang microphone. Tinapat niya yung Mickey sa bibig niya saka ulit siya nagsalita, Sare, okay, Sare. Hindi ko pinansin yung sinabi niya dahil abala ako sa pagtitig sa mukha niya. Bakit parang kamukha ko siya? Bakit parang nakikita ko ang sarili ko sa babaeng to? Mas matured lang ang mukha niya sa akin at magkaiba lang kami ng kulay ng mga mata. Pero halos lahat ng parte ng mukha niya parehas kaming dalawa. Mukha kaming pinagbiyak na mansanas. Siya ang bulok. Hello, still there, muli niyang pagsasalita. Nakatutok sa bibig niya yung microphone. Ang sakit sa tenga ng microphone. Kailangan mo ba talaga yan gamitin? Tumango siya, oh yes. Kailangan ko ito bilang props. Special effect ba? Ah, okay. Sino ka ba? Teka. Sisimulan ko ang introduction ko. Lumayo siya ng kaunti sa akin saka tumalikod. 1, 2, 3, pagbibilang niya sa kabiglaang humarap sa akin at nag-peace sign ako silhak-lahak. Isang diyosa, ang diyosa ng mga bra. Ang vice leader ng Isprikitik gang na pinamumunuan ni Joseph Fiktik. Ako silhak-lahak. Isang diyosa. Diyosang napakaganda, sunod-sunod niyang pagsasalita, saka nag-peace sign gamit na ang dalawang kamay niya. Napakaganda raw sabi niya. Oh, really? Kung maganda siya, di maganda rin pala ako since magkamukha kaming dalawa. Oh, tapos? Hindi kita kilala. Nasaan na iyong labasan at kailangan ko na umuwi? Napasimangot siya, eto naman hindi man lang pinansin yung introduction ko, sabi niya, masyadong snob. Ngayon na nga lang tayo nagkita, Seiji. Hindi naman kasi tayo close. Ngumiti siya. Yung ngiting malungkot. May pagkalumbay din sa mga mata niya. Hindi man tayo close pero deep inside of my heart, close tayo. Sanggang dikit ba? Ikaw kasi bigla siyang napatigil na parang may importanteng sasabihin na hindi niya maaaring sabihin sa akin. Ako kasi ang babaeng may mabuting puso na nagbigay sa akin ng sandwich noon. Nagulat ako, ibig sabihin, ikaw yung lola na nagbigay sa akin ng bra. Nang mahiwagang bra. Exactly. Pak na pak. Plangak. Correct ka dyan. Ako nga yun. Pero bakit mo ibinigay sa akin yung mahiwagang bra? Saka, matanda ka nun, bakit ngayon hindi ka matanda? Matanda ako noon bilang disgise, sagot niya, saka, ibinigay ko iyong bra sa'yo para mahanap mo ang mga piraso ng pagkatao mo. Yung mga sagot sa tanong mo. Yung mga misteryo sa buhay mo. Gusto kong madiscover mo ang lahat ng mga iyon, umiti siya, pero sa nakikita ko ngayon, base sa nangyayari sa'yo, ibang-iba ang nagiging resulta. Nagseryoso ang mukha niya. Kamukha ko talaga siya.
Ganyan ang mukha ko kapag seryoso ako sa pagsagot sa examinations ko. Ganyan na ganyan talaga. As in. Paanong ibang-iba ang nagiging resulta? Ibinigay ko sa'yo ang mahiwagang bra upang makita mo ang lalaking karapat-dapat sa'yo. Conception, seryoso pa rin siyang nakatingin sa akin, ang lalaking nakatadhana para sa'yo. Pero sa mga nangyari sa'yo, nagkamali ka ng desisyon, binali mo ang tadhana, sinira mo ang balanse ng buhay mo. Hindi ko magets, naguguluhan kong sagot. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Bibigyan kita ng clue, sabi niya, kailangan mong piliin ang lalaking makikita ang tunay mong anyo sa oras na ikaw ay nasa katawan ng ibang tao. Yung lalaking nakikita ang lungkot sa mga mata mo kahit na nakangiti ang iyong labi. Yung lalaking hindi ka iniiwan sa oras ng pangangailangan. Siya dapat ang piliin mo. Ibinigay ko sa iyo ang mahiwagang bra upang makita mo siya't makilala. Kumabog ang dibdib ko dahil sa sobrang kaba, pero paano kung ibang lalaki ang mapili ko ay hindi ang karapat-dapat sa akin? Anong mangyayari? Mawawala ang maling lalaking iyong pinili, seryoso niyang sagot na parang may kamatayan na nakikita. Bigla ring humangin ng malakas. Isang malamig na hangin ang dumampi sa balat ko. Kapag hindi ang lalaking nakatadhana sa iyo ang iyong pinili, isang trahedya ang kapalit nito. Isang kalungkutan. Isang pighati. Isang pagluluksa. At isang panghabang buhay na pagluha ang maghihintay sa iyo. May mamamatay, natatakot kong tanong. Hindi siya sumagot sa tanong ko. Lumayo siya ng bahagya sa akin sa kamuling lumingon. Napansin kong may luha sa gilid ng mata niya. Bigla niya itong pinunasan. Kailangan mo nang umalis, Concepcion. Hindi ka dapat magtagal sa lugar na ito. Bawal ang tagalupa rito pero para sa iyo sinira ko ang isa sa mga sagradong utos ng Isprikitik Gang. Ay, nakalimutan kong gamitin ang microphone. Na-carried away kasi ako, sa kanya ulit tinapat ang Mickey sa bibig niya, basta, huwag mong kakalimutan ang mga sinabi ko sa'yo. Piliin mo ang tamang lalaki kung ayaw mong may masawi. Malupit na kalaban ang tadhana, kaya kung ayaw mong maging miserable, tamang pagpili ang kailangan. Magkikita ba ulit tayo? Muli niya akong tinignan ng seryoso sa mga mata ko, kahit hindi na pwede, gagawin ko. Sa panahon na kakailanganin mo ang tulong ko, muli akong magpapakita sa'yo. Lumapit siya sa akin, saka hinaplos ang pisngi ko. Yung haplos niya parang punong-puno ng pangulila at lungkot, pasensya ka na kung itong mga paalala lang ang maaari kong gawin para sa'yo. Pasensya ka na kung pati ikaw kailangan mo pagdaanan ang mga ito. Anong mga sinasabi mo? Napailing siya, wala nevermind. Pwede ka na umalis, tumalikod siya saka nagpalakad palayo sa akin. Sandali, pagpigil ko sa kanya, ano ulit ang pangalan mo? Lumingon siya, ako si Diyosa Lahaklahak. Ang Diyosa ng mga mahiwagang bra. Ang vice leader ng Isprikitik Gang, sabi niya sa kangumiti, pero para sa'yo, maaari mo akong tawaging, napahinto siya, Angela. Angela, pag-ulit ko. Muli siyang naglakad palayo sa akin. Teka, sandali nga, muli kong pagpigil. Iritado siyang napatingin sa akin, ano ba iyon? Daming satsat. Kailangan ko na umalis, Seihi. Paano ako makakaalis sa lugar na to? Hindi mo naman kaya sinabi. Bobo lang, pambabara ko. Ay, Sare, okay, Sare, sa kanya itinaas ang kanang kamay niya. Biglang nagsigalawan ang mga bra at pumunta ito sa gawi ko. Natatabunan ako ng bra. Para akong nalulunod. Hindi ako makahinga. Sumisikip ang dibdib ko. Walang hangin na pumapasok sa akin. Pakiramdam ko mamamatay na ako. Naramdaman kong may yumakap sa akin. May kamay na bumalot sa katawan ko. Biglaan kong minulat ang aking mga mata at tumambad sa akin ang isang matipunong brasong nakabalot sa katawan ko. Tinignan ko kung kaninong braso iyon at nakita ko si Travis na mahimbing na natutulog. Napatingin ako sa kisame ng kwarto ko. Punong-puno ng pawis ang noot mukha ko. Panaginip. Nananaginip lang ako kanina. Sinubukan kong alalahanin ang panaginip ko pero hindi ko na ito maalala ng maayos. Parang biglang nawala sa isipan ko yung panaginip ko kani-kanina. Ang tangi ko na lang natatandaan ay may isang babaeng hindi ko maalala ang itsura ang kumausap sa akin na parang binabalaan ko at isang trahedya na magaganap. Bigla na naman akong kinabahan ng bongga. Isang trahedya?
Anong klaseng trahedya? Mawawala ang maling lalaking iyong pinili, nag-echo sa utak ko yung mga salitang iyon. Boses yun ng babae kanina. Naramdaman kong biglang gumalaw si Travis kaya napatingin ako sa kanya. Pagtingin ko bigla akong may nakitang dugo sa katawan niya. Ang daming dugo. Nagsisilabasan ang mga dugo niya. Travis, napasigaw ako dahil sa gulat. Bigla naman siyang napagalaw at napabalikwas dahil sa gulat, tangna. Ano iyon? Bakit ka sumisigaw? Gulat na tanong niya. May dugo, sabi ko habang tinuturo ang katawan niya. Dinudugo ka. Ha? Naguguluhan niyang tanong. Napatingin siya sa katawan niya, dugo. Dinudugo ako. Wala naman, ha? Tinignan niya ang katawan niya pero nawala na yung dugo. Pati nga bucker niya tinignan niya, wala naman akong dugo na nakikita. Buhok lang, sabi niya habang nakatingin sa loob ng bucker niya. Buhok? May buhok na yan, pagturo ko sa bucker niya. Napatingin sa akin si Travis, ay hindi na kasi ako nakakapag-shove. Naguguluhan ako sa nangyari ngayong umaga. Anong ibig sabihin ng mga iyon? Bakit parang may mga pangitain? Napabaling ako sa mahiwagang bra na nakasabit sa may kabinet ko. Muling bumalik sa isipan ko yung boses ng babae. Mawawala ang maling lalaking iyong pinili. Isang kamatayan ang tiyak na naghihintay sa hinaharap. Pagsasalita ko sa sarili ko, saka napatingin kay Travis na hanggang ngayon busy pa rin sa pagsilip sa loob ng bucker niya. Hanggang sa pagtayo namin ni Travis at habang nagluluto ako ng agahan naming dalawa, yung panaginip ko na hindi ko matanda-tandaan ang gumugulo sa isipan ko. Kahit anong pilit ko talagang alalahanin, hindi ko na ito mareko ng maayos sa utak ko. Ang tangi ko na lang natatandaan ay may isang babaeng may malabong imahe na nakasuot ng ball gown ang nagpapaalala sa akin sa isang posibleng trahedya na maaaring mangyari sa hinaharap. Isang trahedya na kapag naiisip ko biglang kumakabog ang dibdib ko dahil sa labis na kaba. Hindi ko rin makalimutan yung nakita kong dugo sa katawan ni Manyakol kanina. Bakit ako nakakita ng ganun sa katawan niya? Hindi ko alam kung dala lang ba ito ng sobrang antok dahil hindi ako nakatulog ng maayos. Paano ba naman kasi ako makakatulog ng maayos kung may isang bagay na matigas at gising na tumutusok sa likuran ko? O kung dala lamang ba ito ng ilang araw ko ng hindi paglalaro ng Clash of Clans? Nakakamiss makipag-clan war. Ang aga-aga pa pero ang dami na agad tanong na as usual walang matinong sagot. Nabalik na lang ako sa sarili ko nang marinig kong bumuhos ang tubig mula sa banyo. Naliligo nga pala si Travis. Napailing-iling na lang ako at binaling sa kawali ang paningin ko. Bigla akong napakunot ng noo. Bakit wala pa ring init? Nagtataka kong tanong sa sarili ko saka pinatong paitaas ang kamay ko sa kawali. Ilang minuto na tong kawali pero di pa rin umiinit ang mantika. Paano ako makakapagluto ng famous recipe ko? Tanong ko sa sarili ko. Napayuko ako para tignan ang gas pero naka-on naman ito. Saka ko naman tinignan ang kalan kong nakabukas. Bigla akong napaigting dahil sa sobrang inis. Impit kong sigaw, hindi pala naka-on, bumsyo nga. Mabuti na lang ang preti ko, saka ako napatingin sa paligid ko kung may kokontra ba sa sinabi ko pero wala naman. Mukhang umaayon ang paligid sa sinabi kong ang preti ko. Pandan ko, bakit ka nasigaw dyan? Anong nangyari? Sigaw ni Travis mula sa loob ng banyo. May masakit ba sayo? Gusto mo bang i-check ko katawan mo? Maghubad ka tapos pasok ka dito sa loob ng banyo. Lu! Shut up, sigaw ko, wala lang. Trip lang. Sus! Baka may nagawa ka na namang kasyungaan. Ha ha ha. Itapon ko kaya sa'yo tong mainit na mantika? Tignan natin kung hindi maluto sa init ng mantika, yang dalawa mong itlog, ananakot ko sa kanya. Tiyak mapiprito rin ang sausage mo. Sausage ka dyan. Footlong 2, oy. Tignan mo pa. Mas malaki na siya ngayon. Napapikit na naman ako sa inis. Joke lang, pandan ko. Ang aga-aga ang high blood mo. Chill lang. Baka lalo kang pumangit niyan, sige bumulalas na naman ng tawa ang walang niya. Napangiti na lang ako sa sarili ko nang marinig ko ang pagtawa niya. Mabuti ngayon nakakatawa na siya unlike kahapon na kahit pati pagngiti nakikita ang lungkot sa kanya. Sigurado kasi akong mahirap ang pinagdadaanan niya ngayon nang mawala ng tuluyan si Chloe.
Kahit hindi niya aminin, alam kong nasasaktan siya at tinatago niya lang ito sa akin. Noon, naiinis at naiinggit ako kay Chloe. Naiinis kasi kung bakit kailan naman masaya na kami ni Travis saka naman siya muling darating para manggulo. Bakit kung kailan unti-unti nang nagiging akin si Travis at unti-unti ko na itong minamahal saka naman siya muling babalik para kuhanin ang taong hindi pa nagiging akin ng tuluyan. Naiinggit din ako sa kanya noon kasi kasama niya yung lalaking naging dahilan ng pag-iyak ko araw-gabi. Naiinggit ako sa kanya kasi nakuha niya muli pabalik si Travis ng walang kahirap-hirap habang ako naman halos maubusan na ng tubig sa buong katawan dahil sa araw-araw na pag-i-emote at pagdadasal na sana. Na sana bumalik sa akin si Travis kahit alam kong imposible namang mangyari. Pero nang malaman ko ang totoo mula kay Travis at yung pagpanaw niya, hindi ko maiwasan na hindi rin malungkot. Yung inis ko sa kanya biglang naglaho na parang bula. Sana lang kung nasaan man si Chloe ngayon maging masaya na siya. At least ngayon hindi na niya kailangang lumaban pa sa sakit niya. Mabait naman pala siya, eh. Sa bagay, alam ko namang hindi siya mamahalin ni Travis noon kung hindi iyon mabait. Minsan talaga kailangan muna natin kilalanin ang isang tao bago natin ito husgahan at paratangan ng kung ano-anong mga salita. Hindi kasi natin alam na sa likod ng masasakit at masasamang ginagawa ng isang tao ay nagtatago pala ang isang mabuting puso. Bakit kasi siya nakikipagtaguan? Sino ang kalaro niya? Corny mo, Coco. Mabuti na lang talaga pretty ka. Ang bango naman ng niluluto mo. Ano yan? Bigla kong narinig na nagsalita si Travis kaya agad akong napalingon sa likuran ko. Pagtingin ko sa kanya nakita kong nagpupunas siya ng ulo niya. Napababa ang tingin ko sa dibdib niyang matigas. Sa tiyan niyang may abs at V-line. Hanggang sa napatigil ang mga mata ko nang mapansin kong baliktad ang suot niyang boxer. Oh, ba't ganyan ka makatitig sa boxer ko? Parang mas gusto mong almusalin ang nasa loob nito kaysa yang niluluto mo. Seryoso niyang pagsasalita sa kanapangisi. Napatigil pa siya sa pagpupunas. Pwede rin sa akin yun. Fresh pa naman to kasi kakaligo ko lang. Gagu. Manyakis. Manyakol. Bastos ng bunganga nito kay aga-aga, ay i-sermon ko sa kanya, paanong hindi ako mapapatitig dyan sa boxer mo, baliktad. Ang laki-laki na hindi pa marunong magsuot ng boxer. Marunong ako, no, git niya, binaliktad ko talaga yan. Bakit nga? Para hindi ka maligaw, natawa ako. Baka kasi maligaw tong si Little Travis ay may pasukan na hindi dapat pasukan. Natawa rin siya pero napatigil din nang sinamaan ko siya ng tingin, nagamit ko na kasi ang side, kaya side yun naman ang boxer ko ngayon. Yak! Ang dirty, napatili ako sa kababuyan niya. Dirty daw, oh. Hindi naman, ano pala? Super dirty lang, tawa na naman siya ng tawa at biro lang. Hindi naman dirty, no, wala namang amoy, amurin mo pa. Amoy Little Travis lang. Pest ka. Umaayos-ayos ka. Dinuro-duro ko siya gamit ang sandok, kung ayaw mong maibuhos ko sa'yo, tong kawaling mainit itikim mo bibig mo. Opo, titigil na, napanguso pa si Travis sa kanya pinagpatuloy ang pagpupunas niya sa katawan niya. Narinig ko namang inusog niya yung upuan sa mailamesa. Hinihintay niya na matapos ang almusal na niluluto ko. Habang nagluluto ako napapasulyap ako kay Travis na titig sa akin, habang nakapangalumbaba siya sa mailamesa. Hindi niya maikubli yung ngiti niyang nakasilay sa labi niya habang nakatingin sa akin na akala mo ang ganda-ganda ko sa paningin niya. Kumuha ako ng 2 plato sa kanila pag ito sa mailamesa. Nakasunod pa rin ang tingin niya at hindi natatanggal ang ngiti niya. Ba't ganyan ka makatingin at makangiti? Parang may ibig sabihin, Napailing siya, wala namang ibig sabihin. Masaya lang ako, sabi niya, masaya lang ako na finally kasama na ulit kita. Masayang-masaya ako na to the point na parang sasabog na ang puso ko sa sobrang saya, kasi sa paggising ko kaninang umaga mukha mo ang nakita ko. Pagpapatuloy niya, ang saya lang sa pakiramdam na muli kitang makasama. Kahit mamatay ako ayos lang sa akin kasi nakasama naman kita ulit. Padabog kong inilapag yung baso sa mailamesa kaya nagulat si Travis. Ano ba yung pinagsasabi mong mamatay? Pektusan ko kaya ulo ng Little Travis mo? Parang tanga, iritado kong sagot walang mamamatay. Parang gusto mong mamatay,
Hindi naman sa ganon, pandan ko, ngumiti siya ng matipid, ang ibig kong sabihin na okay lang sa akin, na mamatay ako, basta ikaw ang huling taong makikita ko. Napatingin niya sa kamay ko. Bigla niya itong hinawakan at tinitigan ang peklat ng paglalaslas ko nakaraan. Mabuti naman unti-unti na tong gumagaling. Huwag mo nang ulitin to, sabi niya sa kahinalikan ang peklat sa may pulso ko. Hindi mo alam kung gaano mo ako tinakot ng dahil sa paglalaslas mo. Kung may nangyari sa'yong masama baka sumunod na agad ako sa'yo. Napangiti ako, hindi ko na iyan ulitin, don't worry. Basta wag mo na ako iiwan kahit kailan. Tumingala si Travis sa ngumiti sakin, pangako. Hindi na kita iiwan, sabi niya sa kamuling hinalikan yung peklat sa kamay ko. Pangako. Mabaog ka man? Tumango siya, pangako. Gumanda ka man. Tarantado, natawa kong sagot. Binitiwan lang ni Travis ang kamay ko nang marinig niyang mag-ring ang cellphone niya. Pinagpatuloy ko na lang tuloy ang paghahanda ng almusal namin. Inilagay ko na sa mailamesa yung niluto ko at pinagmamalaki kong fried egg na paborito ni Travis. Umupo naman na ako habang hinihintay si Travis na lumabas mula sa loob ng kwarto. Paglabas ni Travis nagulat ako nang nakabihis na siya. Malungkot na naman ang mukha niya. Malungkot siyang tumingin sa akin. Aalis ka na, tanong ko sa kanya. Itinago ko ang kalungkutan na biglaan kong naramdaman. Tumango siya, Nasa ospital na raw yung mommy ni Chloe. Gusto ako makausap, na tahimik siya. Okay lang ba? Anong okay lang? Siyempre naman, no, tumayo ako, kailangan ka dun kaya sige napuntahan mo na, ngumiti ako. Lumapit sa akin si Travis habang titig na titig sa mukha ko. Hinaplos niya ang pismi ko saka siya nagsalita. Alam mo ba noong nagkahiwalay tayo, palagi ko iniisip kung bakit ako na in love sa'yo. Kung bakit ako baliw na baliw sa'yo ganung ordinaryo ka lang namang babae, pagsasalita niya habang nakatingin ang diretsyo sa mga mata ko, kahit anong pilit kong isipin, wala akong makuhang sagot. Pero ngayon alam ko na. Bakit? Ngumiti siya na ang pagmamahal pala ay hindi nasusukat ng mga salita. Na walang tamang salita ang maglalarawan kung paano at bakit mo minamahal ang isang tao. Love becomes unexplainable when you really love someone. Love becomes everything. Hindi mo alam kung saan ka magsisimula. Kung paano mo ilalarawan yung nararamdaman mo para sa taong mahal mo. Natawa ako, taray. Ang deep mo sa part na iyan. Baliw ka, pandan ko, natawa na rin si Travis, ikaw, ano ang love para sa'yo? Love is like a rosary that full of mystery, proud kong sagot. Tang na. Ang bago ng meaning mo ng love, Hindi pa yan nagagamit kahit kailan. Wala bang mas luluma dyan? Meron, sagot ko, love is blind. Natawa na naman siya, may mas luluma ka nga walang hiya. Hindi blind si love. Ano siya, nakunot ang noo ko. Aba, malay ko sa kanya. Ba't pati siya po problemahin ko, masungit na sagot ni Travis. Para sa'yo what is love? Hinawakan ni Travis ang dalawang kamay ko, love is when you make me hard. Hinugot ko ang kamay ko saka siya sinuntok sa tiyan niya. Ouch! Nakasuntok ka dyan? Puro kakabastusan, itinulak ko siya, sige na. Umalis ka na. Sige. Ngumiti siya saka siya muling lumapit sa akin at hinalikan ako sa noo ko ng mga 5 segundo siguro. Nabilang ko, di ba? Aalis na ako. Goodbye, manyakol. Napatigil siya sa paglalakad at napalingon sa akin, goodbye ka dyan. See you again ka mo, kumindat siya. Whatever, napaerap ako. Natawa lang si Travis saka lumabas na ng apartment. Ako naman bumalik na sa upuan ko. Susubo na sana ako ng kanin nang bigla akong may narinig na sumitsit sa akin. Napatingin ako sa may pintuan at nakita ko si Travis na nakadungaw dun. Hindi pa pala umaalis ang walang niya. Leche ka. Akala ko umalis ka na. Ano yun? May naiwan ka ba? Meron. Yung puso ko. Naiwan ko sa'yo. Har. Ang corny, napaikot ako ng mga mata, ano nga? Alam ko na ang meaning ng love para sa akin. Sagot niya, love is catching the bullet for the one you love. Love is dying for her. Love is choosing to see her face until your last breath. Buko pandan is love, ngumiti siya, love is you. I love you.
Bye. Nag-flying kiss pa siya sa katuluyan ng umalis. Napatawa na lang ako sa kakornihan ng walang niya. Tinapos ko agad ang pagkain ko sa kanaligo na. Nagpalit na ako ng uniform pang school. Unti na lang talaga makakalimutan ko na nag-aaral ako. Ngayong araw kailangan ko magpakita sa school. Baka akala nila natigi na ako. Pagtapos ko mag-ayos agad na akong lumabas ng apartment ko. Naglakad na ako palabas ng matanaw ko si Cassie na nakaupo sa may hagdanan. Medyo tanghali na, Ba't andito pa tong bata na to? Wala ba siyang pasok? Huminto ako sa tapat niya. Oy, Cassie. Ba't andyan ka? Wala ka bang pasok? Tinignan niya ako ng masama, wag mo nga ako binabadrip, Ate Coco. Baka hindi kita matansya. Itong badrip ako, sabi niya saka ako inirapan. Ay! Maldita! Anong problema mo? Wala ka na dun, sagot niya, anyway, Ate Coco. Nakita ko si Kuya Travis na lumabas ng apartment mo. Bati na ba kayo? Binigyan mo ba siya ng second chance? Nagulat ako, saan mo nalaman yung second chance na yan? Ang bata-bata mo pa pero may pa second chance ka nang nalalaman, Napanguso siya, nalaman ko iyan kay Trevor kahapon, sinabi niya kasi sa akin kahapon yan. Ay tinanong pala. Sabi niya kung bibigyan ko ba raw siya ng second chance. Toinks! Bakit naman niya sinabi tinanong yun? Ano ba nangyari? Kasi kahapon bumili siya ng mikmik tapos binibigay niya sa akin. Ayoko naman ng mikmik. Tapos ayon binigay niya sa classmate kong dugyutin. Nainis ako sa kanya. Ba't niya binigay yung mikmik dun sa babaeng yun? Inaway ko siya. Hindi ako pumayag na ihatid niya pa uwi. Hindi ko siya pinansin hanggang makauwi ako mag-isa. Pagkukwento niya, tapos pag-uwi ko rito andito na siya. Hinihintay niya. Sorry si Trevor at tinatanong kung pwede ko ba raw siya bigyan ng second chance. Napatigil sa mag-function ang utak ko dahil sa kwento ni Cassie. Diyos mio, tong bata na to, bata-bata pa pero may ganyan ang pinoproblema. Noong nasa edad niya ako ang problema ko ay pambili ng ballpen pero siya love life na. Mukhang lalaking malandi maganda tong si Cassie. Nakikita ko na ang future niya. Then, ano sabi mo? Curious kong tanong. Kahit gusto ko nang tupuin sa 3 beses ang liig ng batang to sa pinoproblema niya. Napanguso siya, sabi ko dun siya manghingi ng second chance sa binigyan niya ng mikmik. Tapos nag-walk out ako, sabi niya, pero, Ate Coco, ano ba meaning ng second chance? Hinawakan ko balikat ni Cassie, ang ibig sabihin noon matuto ka ng gumamit ng care, kasi dalaga ka na. Huwag mong hahayaan na mabantot ang bilat mo ngayong may Trevor na umaaligid sa'yo. Okay, sagot ko saka umalis na sa harapan ni Cassie. Naging busy ako sa mga sumunod na araw. Ang dami kong ginawa sa school na para mapunan ko yung mga araw na hindi ko napasukan. Yung mga professors ko tinanong ako kung okay na ba raw ako. Nanghihinayang daw kasi sila kung babagsak ang grades ko. Yung mga kaklase ko naman, as usual, deadma pa rin sa akin. Parang di nga nila naramdaman na nawala ako sa classroom. Pero okay lang yun. Wala naman silang exposure sa kwento ko kaya quits na lang. Hindi ko alam ang balita kay Heron these past few days. Kung anong ginagawa niya o kung nagtatrabaho ba siya since wala siyang paramdam sa akin. Hindi ko rin alam kung paano ko sasabihin na muli na kaming nagkausap ni Travis at medyo naayos na namin ang problema namin sa isa't isa. Alam kong mahal na mahal ako ni Heron, pretty ko talaga, kaya alam kong masasaktan siya kapag nalaman niyang muling bumalik si Travis sa buhay ko. At isa pa, hindi ko talaga makakalimutan yung pag-iyak ni Heron sa akin nung nasa ospital ako at nasa binggit ng kamatayan. Iniyakan niya ako at kitang-kita sa mga mata niya yung takot na baka muli kaming magkahiwalay dalawa at forever nang hindi magkikita. Diyos ko talaga. Alam kong masasaktan si Heron kapag talaga nalaman niya muli kaming nagkakausap ni Travis. Ayoko na namang paasahin si Heron sa totoo lang. Yung nararamdaman ko para sa kanya ay bilang kaibigan lang. Kahit anong pilit kong halukayin ang puso ko, wala talaga akong maramdaman, yung bang kahit simpleng ngiti niya lang sa akin tatalo na ang puso ko. Yung simpleng pagsasalita niya na magbibigay na sa akin ng kakaibang pakiramdam. Wala talaga, unlike ni Travis na kahit anong gawin sa akin.
Kahit saktan ako ng paulit-ulit, sa kanya pa rin bumabalik ang puso ko. Si Travis yung taong kahit wasakin at durugin ang puso ko, pupulutin ko pa rin ang bawat piraso nito at paulit-ulit na ibibigay sa kanya. Ang weird lang ng isip ng tao, no? Kahit na ilang beses na tayong saktan ng mahal natin, paulit-ulit pa rin natin siyang binibigyan ng chance. Yung second chance na binibigay natin sa kanila ay parang pagbibigay ng band-aid at kutsilyo at the same time. Binibigyan natin sila ng karapatang pumili kung hihilumin nila ang sugat na naidulot nila o muli tayong sasaksakin. Napahinga ako ng malalim dahil hinihingal na ako sa pag-akyat sa classroom namin. Itong mga nakaraang araw galing ako sa library para mag-self-study. Binigyan ako ng mga special exams ng mga professors ko para maihabol ko ang grade ko. Ang aga ko tuloy palagi pumapasok. Balik sa dating gawin na parang walang problema. Si Mommy Lolita hindi ko rin alam kung nasaan. Baka busy si Mommy ko sa mga trabaho niya. Alam niyo naman si Mommy isang talent manager. Maraming artistang hinahawakan kaya naiintindihan ko na busy siya. Besides, sinabi naman niya nakaraan na magbonding kami. Dadalawin din namin si Papa sa sementeryo one of these days. Nasa tapat na ako ng classroom namin nang maramdaman kong nag-vibrate ang phone ko. Pagtingin ko may text na galing sa buko ng buhay ko. Binasa ko yung text. Hintayin kita paglabas mo ng school. May pupuntahan tayo, pagbabasa ko sa text. I love you, pandan ko. Nireplyan ko siya ng okay saka tinago na ang cellphone sa loob ng bulsa ko. Kagabi magkausap kaming dalawa ni Travis sa phone at sinabi niya sa akin ang ginawa sa katawan ni Chloe. Crinimate raw ito. Ayon daw kasi ang gustong mangyari ni Chloe sa katawan niya. Habang nagkukwento si Manyakol kagabi bigla siyang natahimik dahil naging garalgal na ang boses niya. Nasasaktan pa rin talaga siya. Pumasok na ako sa loob ng classroom at naabutan ko si Janice na tahimik na nakaupo. Siya pa lang ang nasa loob. Masyado pa kasing maaga. Napatingin siya sa gawi ko pero agad din naman niyang binawi ang tingin niya. Kahit mabilis na pagtingin ang ginawa niya napansin ko pa rin na umiiyak siya. Gusto ko siyang lapitan. Gusto ko siyang damayan sa nararamdaman niya ngayon. Kahit may malaking lamat na ang pagkakaibigan naming dalawa, willing akong kalimutan lahat ng iyon para muling maibalik ang friendship namin. Sa totoo lang ang hirap kasing kalimutan ng pinagsamahan naming dalawa. Pero hindi ko alam kung saan magsisimula. Mas pinili ko na lang na dumiretso sa upuan ko. Hindi ako makapagbasa ng maayos dahil naririnig ko ang pag-iyak ni Janice. Nilapag ko ang hawak kong libro sa katumayo at lumapit sa kanya. Inilahad ko yung panyo ko sa harap niya. Napatigil siya at napatingala sa akin. Namamaga pa rin ang mga mata ni Janice. Halatang ilang araw nang umiiyak. Anong gagawin ko dyan? Mataray niyang tanong. Napangiwi ako. Kahit gusto ko na siyang i-gangster pinigilan ko lang sarili ko. Pwede mong ngatain habang umiiyak ka. Pero mas maganda kung ipupunas mo ito sa luha mo, sagot ko. Napatingin siya sa panyo na parang pinag-iisipan kong tatanggapin ba ito o hindi. Pero dahil mas nanaig ang pride sa katawan ni Janice, hindi niya ito tinanggap. Hambalusin ko to ng lamesa, May panyo ako. Hindi ko kailangan yan, mataray niyang sagot saka kinuha ang panyo niya at pinunasan ang luha niya. Okay, fine, sagot ko, pero alam ko ang kailangan mo. Ano? Tumabi ako sa kanya, isang taong makikinig at mapaglalabasan mo ng bigat ng pakiramdam mo. Sino naman tinutukoy mo? Mataray niya ulit na tanong. Ay, Bobita, napabulong ako, sino nga ba? Who knows? Tao ba to? Tanong niya, o hindi mukhang tao? God. Napuputol na pisi ko. Kaunti na lang talaga. Kaunting-kaunti na lang. Umiyak ka na lang dyan. Dami pang talk, naiinis na tanong ko. Natahimik si Janice at ayon nga umiyak na naman siya. Patuloy lang siyang nag-i-emote sa tabi ko. Gusto kong haplusin ang likuran niya at sabihin na magiging okay din ang lahat. Pero dahil binibitch niya ako baka, di ko mapigilan ang sarili ko't kaldagin ang likuran niya para mahulog ang baga niya papunta sa bituka niya. Charot! Ang hirap, no, pagsasalita ko since hindi ko na kaya ang pananahimik naming dalawa. Yung mawalan ng kaibigan. Alam ko yung ganyang pakiramdam. Masyadong masakit. Masyadong tragic. Napatingin sa akin si Janice, pwede ba? Manahimik ka na lang.
hindi mo alam ang nararamdaman ko. Malungkot ko siyang inisyan, alam ko yung ganyang pakiramdam, Jan alam na alam ko. Sagot ko, naramdaman ko iyan noong nawala ka sa akin. Noong nawala ang kaisa-isang kaibigan ko sa school na to, masyadong masakit. Ang pagkawala ng isang kaibigan ay mas masakit pa sa pagkawala ng taong minamahal mo. Kasi anytime soon, maaari kang makakilala ng panibagong taong mamahalin mo. Pero ang kaibigan, hindi yan basta-basta nakikita. Binaling ko yung tingin ko sa whiteboard na nasa harapan namin. Nakakalungkot lang isipin na sa isang iglap na sira ang pagkakaibigan nating dalawa. Ang dami na kasi nating pinagdaanan dalawa. Ang daming masasayang pinagsamahan. Ang sakit lang kapag naaalala ko yung mga yun. Katulad tuwing birthday ko. Noong hindi pa kita nakilala, umiiyak ako tuwing birthday ko kasi yun din ang araw na namatay si Papa. Pero nang makilala kita, yung birthday ko na palagi kong iniiyakan, naging makabuluhan na. Kasi palagi mo ko sinasamahan para sa importanteng araw ko na yun. Napaiwas siya ng tingin sa akin at pansin na pansin ko ang mga luhang mas lalong umagos sa mga mata ni Janice. Napangiti na lang ako ng lihim dahil alam kong affected siya sa mga sinabi ko. Kung tatanungin niya ako kung maaari pa kaming maging magkaibigan, malugod ko iyong tatanggapin. Dahil ang pagkakaibigan naman ay sinusubok ng isang matinding problema kadasalan. May mga dumating ng ibang kaklase namin kaya tumayo na ako. Maglalakad na sana ako nang mapahinto ako dahil bigla niya akong tinawag. Coco, pagtawag ni Janice sa akin. Napalingon ako sa kanya, bakit? Asan na yung panyo? Seryoso niyang tanong. Nilabas ko yung panyo mula sa bulsa ko. Eto. Tumayo siya sa kakinuha yung panyo sa kamay ko. Salamat, sabi niya sa kamatipid ng ngumiti. Napangiti na lang din ako at bumalik na sa sarili kong upuan. Natapos ang klase namin ng bandang hapon na. Nag-text si Travis na papunta na siya, kaya maghintay na lang daw ako sa likod ng school dahil dun daw dadaan ang sasakyan niya. Tinanong ko siya kung bakit dun pa pero di na siya nag-reply. So, pumunta na lang ako. Medyo liblib ang likod ng school dahil wala namang dumadaan na sasakyan dito. May mga puno kasi at puro sira ang ilaw ng poste kaya medyo nakakatakot. Maghahapon na rin kaya medyo kinakabahan na ako. Pero tiis ganda pa rin sa paghihintay. May narinig akong isang sasakyan na padating kaya napatingin ako sa may kanan ko. Isang itim na van ang papadating. Napabuntong hininga ako kasi akala ko sasakyan na ni Manyakol pero hindi pa rin pala. Ang tagal naman ng walang yan na iyon. Yung itim na van na paparating biglang huminto sa tapat ko. Bigla akong napaatras dahil sa takot. Bumukas ang pintuan nito at 5 lalaking may takip ang mukha ang lumabas. Nanlamig agad ang buong katawan ko dahil pakiramdam ko may mangyayari sa aking masama. Sino kayo? Natatakot na tanong ko sa kanila. Pero hindi sila sumagot. Nakita kong may hawak na tali yung isang lalaki. Tatakbo na sana ako para muling pumasok sa gate ng school pero huli na ang lahat. Nahawakan na ako ng 3 lalaki sa magkabilang braso at katawan ko. Yung mga hawak kong libro na bitawan ko na dahil sa pagpupumiglas ko. Bitawan nyo gay. Tulong todo sigaw ako kahit alam kong useless lang din imposible na may makarinig sa akin dahil nasa likod na parte ako ng school. May panyong itinakip sa ilong ko hanggang sa may nakakahilong amoy ako na nalanghap. Umikot ang paningin ko dahil dun sa amoy. Hindi ko na magalaw ang buong katawan ko. Yung mga mata ko biglang bumigat at unti-unti nang sumasarado. Nakapitan ko yung buhok ng lalaking nasa harapan ko kaya natanggal ko yung takip sa mukha niya. Nang makita ko yung mukha niya at yung labi niyang nakangisi na parang may binabalak na masama biglang mailuhang umagos sa mga mata ko. Bakit? Mahinang tanong ko sa kanya, Travis, hanggang sa sumarado na ng tuluyan ang mga mata ko.